Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday na mga lods, no? At ito ang day sa ating crypto bubble mga lodi. Kita nyo naman, no? Ang ganda ng news, no? Na alam niyo na ba 'yon, di ba? Syempre siguro alam niyo na 'yon, no? Na eto na nga, no? President Trump just signed executive order establishing the strategic Bitcoin reserve and US digital asset stockpile. No? So, ayan mga idol ha. So, kita nyo. So, pakinggan natin yung sinabi ni si David Sachs yung nagsasalita mga lods ha. Sinasabi niya kay Donald Trump. So, pakinggan muna natin. Today we're signing, this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. So, And this is something you believe in fully? 100%, yeah. Okay. And the whole community believes it. Very good. And they made the promise, right? Absolutely. Okay. Ang sarap niya no, yung ballpen na pinampirma ni Donald Trump diyan. Pwede ibenta yan mga lodi, lalo sa mga malulupit na Bitcoin maxi, no? Siyempre, strategic Bitcoin reserve yan mga idol eh. Pero bakit ganun? Bakit nag-drop yung market? Nag-drop yung market. Andito na tayo, hindi pala BTC to. Ito pala. Dito na tayo mga idol, oh. Naglalaro na tayo sa 91.2. Ayan, oh, 91. 89, 90, 91, and then nung pagpirma ng batas na yon no, ni Trump, yun, no? Medyo nalaglag tayo ngayon. Pero ngayon nagko-conso tayo ngayon, naglalaro tayo sa 87, 88, 86, no? 86 to 88, diyan tayo naglalaro ngayon, mga idol, no? So, ito ang araw yung sinasabi nila na sell the news. No, ayun yung buy the rumor, sell the news, no? So nung binalita na, yun na, nagbenta na sila, no? Ayun yung sinasabi nila nga nangyari, mga idol. Pero good news pa rin yan, mga lodi, lalong-lalo na sa mga Bitcoin lovers at mga Bitcoin investor. Kasi, ayan na yan mga lods batas na yan. So, napirmahan na yan. So, talagang good news na yan. Pero ang tanong, ano ba yun? Linawin natin. Kasi, marami ako nakikitang post dito, mga idol, no? Marami nakikitang post na lalo na sa mga XRP army na kalaban ng Bitcoin maxi. Mga kontrapelo, no? Nag-aaway-aaway kasi nakaka-bad trip eh. So, ayan na. Ayan na. So, bago tayo mag-start mga lodi, sige na nga, ano muna tayo. Palike muna ng video natin, mga idol. No, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kung gusto nyo ng mga ganitong content everyday, subscribe kayo. Balita sa crypto. No, araw-araw tayo nag-update at nagbabalita, mga idol. At sa mga wala pang crypto exchange diyan, andyan yung BitGet natin. Dito tayo naglalaro, dito tayo nagbubodega, dito tayo trade, no? Nga pala, mag-out ako ngayon ng ito, out ko to. Sinarado kong 800, 1,300 at 182. Hindi ko na binawasan yung XRP eh. No, kasi kailangan kong bumili ng ano ba bibiling ko sa motor ko? Kailangan bumili. Ipapaayos ko yung motor ko eh. Hindi naman sira. May bibilin lang ako sa kanya. No? So, kailangan natin i-out to mamayang 7.2 na to, mga lods. No, kahapon na, kagabi, nag-trade pa tayo. Pero kagabi pa yun. Nanalo tayo ng mga 60 USDT ba yun? 60 USDT, mga ganun. Mga idol, no? So, mamaya ulit, tatry natin. Kasi syempre, bumabawas ako ngayon. Dapat nga nagdadagdag ako ngayon, hindi ako nagbabawas eh. Pero kailangan kong paano yung aking motors, no? Si Ragnar nagtatampo na, puro na lang daw crypto, hindi siya ayusin, siya yung lagi kong sinasakyan. So ayan, ito yung atin, no? 800, 1,000, sinarado ko lang kanina yan kasi may mga butal-butal yan eh, kasi ito yung lumabas, mga lods, no? Kasama yung panalo na, hindi pala kasama. Ay, oo, tama, kasama yung 62 USDT natin.
Kaya pala naging 126 to. So ayun, maglalabas tayo. Tsaka sobrang init na, wala nang tayong pera. Lahat na nasa crypto. So ayan, sabi dito, ito na oh. MicroStrategy stock. Ay ano to, sa MicroStrategy to mga lodi ha, hindi to sa Bitcoin ha. Siyempre alam niyo naman yung mga nakaraang mga araw, linggo, bili na bili pa rin yung MicroStrategy sa halaga ng mga ganito na 90, 95, 98, bumibili pa rin sila. So nung nag-drop ngayon yung Bitcoin kanina, 7% agad no after Presidential Trump establishes the strategic Bitcoin reserve, yung negative ng MicroStrategy o strategy na lang, wala na kasi yung micro diyan eh. So, strategy ni Michael Saylor. Bakit kaya daw? Sabi dito ni Jacob King, exactly as I called it, the Bitcoin strategic reserve was a total nothing burger, sabi daw niya, no? Mamaya ako na ano yung thoughts ko dito, mga lods, ha? The moment it was signed, BTC tanked even further. The Maxi are going to try to brand this as the US government is buying BTC. But that's not true at all. The order confirms that government will hold Bitcoin already seized from criminals. No new purchases and nothing has changed. Parang ito yung sinasabi ko ng mga nakaraan mga lodi. Kung ano na yung na-hold ng government ng US, yun na yun. Yun na yung strategic reserve nila. Hindi na bibili. Parang ganun yung sinabi ko nung nakaraan, di ba? So parang ganito din yung sinasabi nito ni Jacob King, mga lods. Na kung ano yun nandun na, yung nakuha nila sa Silicon Valley ba yun? Basta yung, alimutan ko yung news na yun. Yung nakuha nilang nasis nila na Bitcoin doon, which is malaki-laki din yun, mga lodi, is ayun na yung strategic reserve nila. Wala na silang balak bumili. Parang ganoon yung sinabi dito. So, follow up dyan. The United States of America is not going to purchase more Bitcoin. Instead, they will retain their holding and designate them as a Bitcoin reserve asset. In other words, it's nothing burger for Bitcoin. Ano ba yung burger? Ba't lang sinasabing burger? On the other hand, XRP, huwag na natin basahin sa XRP kasi sabihin, maayos na naman tayo. Pero ayan. Tapos ito din mamaya uulitin natin yung video kasi merong sinabi dun Merong sinabi dun na parang nag-slip lang din, darang di pinansin pero parang napaka-importante. Sabi dito, did you read the executive order? It prevents the government to sell the Bitcoins but leave them sitting in the vault, no? Parang yun, naka-hold lang dun yung Bitcoin, no? The government has no plan to buy Bitcoin, it's just a stockpile. Understood that the frustration those BTC Maxi, huwag na ito, ano? Hindi natin. So, ulitin natin yung ito, mga lodi, no? Paparinig ko lang sa inyo. Today we're signing, this is a very historic and executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized in Bitcoin that the federal government already owns. Ayan, dito banda, mga lodi. Pakinggan nyo, ulitin natin Promise. The reserve will be capitalized in Bitcoin that the federal government already owns. The federal government already owns. No, meron na. Ayun na yun The reserve will be capitalized in Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And, So ayun yun mga lods, no? Ayun yung meron yung kumbaga yung kung anong meron na sila, yun na yun. Parang ngayon yung sinasabi nila dito na kasi sinabi rin ni Vincent yun Sinabi ni Vincent So ito naman, good news naman tayo. Pero don't get me wrong mga idol bukas o mamaya kasi baka mamaya pa sa kanila to, baka madaling araw nga to bibigay mga idol baka madaling araw mangyari yung crypto summit no, baka tulog na naman tayo nito nang biglang mag-pump yung mga market o mag-dump. Di natin alam kung ano mangyayari bukas. Sa tingin ko nga mas goods nga to nangyari na nag-dump ngayon para bukas yung pump kaysa ngayon yung pump tas bukas yung dump. Ano sa tingin nyo? Di ba? So mas maganda na yung nangyari ngayon. Para sa akin mas maganda yung nangyari ngayon mga idol. So bukas marami pang news na sasabihin. Lilinawin lalo na yung kasi ang binanggit lang dito sa video na to is yung Bitcoin. So umaasa tayo na bukas sasabihin na yung iba, no, yung ibang mga coins na sinabi ni Trump, na mga pinost ni Trump.
'Di ba? So kung ano na yung magiging ano no na tawag dito, papel nila sa gobyerno, no? So ito, the CFTC just finished up its CEO forum on digital asset. Look who has also been there on the left. Syempre, dito naman si Brad Garlinghouse, mga idol, no? So, ito yung CFTC, mga lods, no? At medyo sa tingin ko lang talaga mabigat-bigat yung gagampanan ng Ripple ngayon sa ano ni Trump, sa kanyang termino, mga idol, no? Ito pa, no? Dubai State-Owned Emirates NBD launches XRP trading services, mga idol, no? So, ayan na, kumbaga, ano na nag-i-start na po, no, para sa akin yung XRP gumalaw ngayon. Sabi nga dito, President Trump, ito hindi ako sure kung solid tong news na to kasi hindi ko pa nga napapanood to, binasa ko lang yung caption President Trump secretly using XRP to pay off the US national debt while rolling out the quantum financial system. If true, this changes everything. Are we about to witness the greatest financial shift in history? So, sama-sama nga natin panoorin. Sabay-sabay natin panoorin, mga idol, no? It's impossible for a layer 1 blockchain to function as intended if it's under that type of control. Ripple owns 48% of the XRP escrow. Okay? At dinner, President Trump, Brad and Stewart agreed to transfer 35 to 40% of the escrow controlled by Ripple, of the XRP escrow, to the U.S. Treasury. 35 to 40 billion of the XRP. This would leave Ripple with approximately 13 to 18 billion XRP, which is way below the 20% mark that allows them to be considered decentralized, but it would still allow them to be the largest corporate holder by far of XRP. Ripple could still be the lender of last resort and all that jazz. Boom. Ripple just solved their largest problem. How the hell do we distribute all this XRP in compliance with applicable laws? This deal will close next week, in Jimmy's opinion. Alam nyo, mga idol, yung Ripple kasi parang sila yung nagsusolve ng problem Ito pa yung isang naisip ko Kasi merong sa bagay, sa akin lang naman to. Punta tayo kay Vincent dito. Merong video si Vincent dito na ito yung bago niya na wait lang Ano ba yun? Ito ba yun? I can't fucking believe it. These idiots are literally hanging on to a political statement by Sachs saying, oh, yeah, we're going to find budget neutral ways to add, sure. Instead of the actual executive order. And remember, he says budget neutral ways. We're fucking broke. We're broke. What the fuck are these people talking about? Oh my God. They are the dumbest motherfuckers I have ever had to read. Like, their statements are something out of fucking Mongoloidville. Like, what the fuck is going on? So, ang utang kasi ng Amerika, mga lodi, kung di ba, malaki yung utang nila, di ba? So, sinasabi dito ni Vincent na we're broke, no? Pero ang sagot doon kasi, mga lodi, sa akin is yung Ripple, yung escrow, mga lods, no? Kaya yung ang gagawin nilang parang siguro ang sa akin lang to ang gagawin ng XRP diyan is yung mismong natitirang escrow na XRP ayun yung ipambabayad, ipapahiram o hindi ko alam kung ipapahiram o bibigay na ng Ripple, malamang ipapahiram lang yun, depende ibigay para bayaran yung utang, 'di ba? So kailangan nila ng malaking price ng ito nga estimated to be between 3,000 to ayoko kasi ayoko rin umasa diyan na malaki yung price ng XRP. Pero parang ganun yung pwedeng mangyari. No, kailangan tumaas yung presyo ng XRP para ipambayad doon, and then yun. Tsaka yung sa payments na, no, sa financial system na yung mangyayari diyan, mga lodi. Grabe to. Sandali nga, tapusin natin. Na ako sa pwedeng mangyari sa XRP, mga idol
Na-stress ako eh. Nagugulat ako eh. in Jimmy's opinion. Trump will then revalue XRP at a significantly higher amount than what is currently trading. Remember what happened in 1933 when FDR confiscated the gold and made everybody turn it in, and then he increased the price in gold? Kaya nga dapat tago natin yung XRP natin. Hindi, joke lang. Kasi baka mangyari niyan, mawala na sa mga crypto exchange. Na kumbaga, hindi siya mawawala na, wala ka na mabibili if ever. Parang ganun yung mangyayari. Pero kung meron ka ng XRP, andun lang yun sa'yo. Pero yung bibili ka pa, parang ano na, not available. This is a gold 33 all over again. We could revalue or re-equitize, if you will, XRP, and Trump could say, oh, just for shits and giggles, let's say it's worth $10,000 a coin. That's what we think the net discounted present value is based on the value of XRP in the next 20 years, what it's going to do for mankind, and the value of this token. I'm going to deem it $10,000. Trump then has pulled a play from the FDR Depression era playbook. The U.S. Treasury is now sitting on $350 to $400 trillion worth of XRP. The United States, corporation, Russia, China, what if they were to divide up kind of the known global? Naputol na kasi dito eh, mga lods eh. Kaya hindi ko na mahanap yung kasunod nito eh. Ito din, naghahanap po. Where is the full video of this? No, pero parang ando na yung idea, no, na parang ganun yung mangyayari. Pero syempre, hindi naman sure yun. Syempre, parang speculation lang yun eh. Pwedeng hindi naman ganun yung mangyari. Pwedeng Bitcoin yung gamitin nila. Syempre, ganun naman yun. Gusto ng mga maxi, ganun mangyayari. So, malay mo, sila naman yung tama. Ganun lang, no? Parang sa akin, ano lang natin, parang pinagtatagpi-tagpi lang natin yung mga pwedeng mangyari, di ba? So, dahil nga sobrang hype na ng crypto, mga idol, no? Hindi lang XRP, hindi lang Bitcoin, hindi lang Ethereum. Belarus President Lukashenko calls to begin mining cryptocurrency. If it is profitable for us, let's do it. We have excess electricity, let them make this cryptocurrency and so on. So, nagkakaroon na tayo ng adoption, mga idol, no? Kumbaga, iba't ibang mga bansa na yung nakikita yung ganda ng crypto. Syempre, ano na yan, innovation yan eh. Mga idol, doon na rin tayo papunta eh. Magkakaroon tayo ng digital payments, digital money, digital gold. Lahat na po yan, no? Ayun yung mangyayari. So, syempre, kung ikaw, bansa, presidente ka, papahuli ka ba? Buti kung Pilipinas ka, di ba? Lagi ka magpapauli. Unahin mo muna magbigay ng ayuda para may katkong ka. Ayun ang mga politiko dito. Alam nyo na, pag nanonood ako ng balita, puta ragis na i-stress ako eh. Mas maganda na hindi ako balita sa ibang bansa na lang yung hinahanap ko kaysa dito sa Pilipinas eh. Grabe. Ang hirap i-explain, mga lodi. Yan, pag pantanggal stress ko, nanonood na ako ng kung ano series eh. So, ayan. Ayan yung ating news. Pero ito, magandang news to, mga idol. Tinag ako. Sino ba nagtag sa akin? Shoutout sa mga nagtatag sa akin sa news na to. MMOS.com, a leading news site on MMOS, has this to say about Atiya's legacy. Actually, napanood ko na to kahapon kasi nag-upload sila nito sa channel nila sa YouTube at nakasubscribe ba kasi ako doon at nakapollow ako doon sa Axie Infinity. Ito. Ayun, nakita niyo na may kupulan na ako. Napanood ko to kahapon, mga idol. Napakaganda nitong update na to, mga lodi, no? So, sa tingin nyo ba dahil dito medyo maraming player na yung magbabalikan sa ating Axie Infinity? Mukhang maganda, oh. Ganda ng graphics, oh. Mga idol, oh. Kita nyo? No, pero gagamitin na. Hindi ko alam kung may mga Axie na outside Axie, kasi puro mga Axie na ano tong nakikita ko eh. Sila Papi, sila Pop, 'di ba? Sila Benoki, wala si Benoki pala. Ay, may boss battle oh. Panis. Oo nga, mukhang ayan oh. Ano to, yung normal na Axie. Naku, mukhang maganda to.
Yung mga may gusto ng mga ganitong genre na player na tao, yung gamers, yung gusto yung ganitong genre, yung naglalakbay, parang MMORPG nga na tapos makikipagsalamuha ka, gagawa kayo ng mga guilds. 'Di ba? Ang cute ng aksi na 'to. Oh, si Mia K. Mia K. O gagawa ka pa ng sarili mong karakter, oh. Magko-customize ka, oh, 'di ba? Maangas mga lodi, kaya lang dito bagay sa katulad kong 30 years old and above na. Si May. Oh, ayan oh. No, grabe tis oh. Ang ganda. Oh, maglalaro nga ako nito. Tara siya, susubukan ko to. Mga idol, susubukan natin to sa ating Axie sa Ronin, no? Pupunta tayo doon. Nandun na ba to? Pwede nang laruin to eh. Alam ko eh, pwede na ba to? So, iti-testing natin mamaya. Uy, may dungeon pa oh. Panis. Bug, laban, riot oh. Oh, may namamana oh. Oh. Yung bato ng pillbox dun ah. Ayan, ganda oh. So, may sounds ba? Hindi pala nilagyan yung sounds. Pero ang ganda, di ba? Atias Legacy. Oh. So, tama. Meron na pala nito kasi nag-PM na sa akin yung isa kong tropa. Nagumawa na raw ako ng account dito. Panis Warrior, oh. Slasher. Si ano to? Ano bang ano yun? Sa yung ano? Ito. Sa... Talagang kabisado ko dati yung mga pangalan ng ng parts eh. Ito yan yung noo. Yung pangalan yan. So ito yung mga character oh. Oh. 'Di ba maganda? So napakalupit niyan mga idol at good news yan syempre sa ating mga Axie Infinity players, mga lodi, tatry natin to, promise. No, pag ito nagustuhan natin, kasi kaya lang kasi yun, subukan natin. Pag ito naging goods, iaano natin to. Pwede natin gawa ng video or games. O kumbaga, update natin yung mga kasabay nating maglalaro, 'di ba? Para ma-update din sila kung ano yung mga magagandang gawin sa mundo ng Atya, mga lods, no? So ayan, sa mga gusto maka-update na mga XRP na realistic lang, follow nyo to si Vincent Scott, panoorin nyo yung mga video niya, mga idol. No? Maganda yan, malupit yan. So ayun, yun muna yung update natin ngayon mga lodi. Sige, babasa tayo ng comment para sa inyo kasi ang pinaka talagang inaabangan kong news is yung Crypto Summit mga lodi. Ayun talaga yung pinaka solid, no? So kailangan natin yun, malaman natin yun. Kaya lang pucharagis, mamaya may alis ako mamaya eh. Baka mabarag ako nito. Bukas di na makapag-update. Pipilitin natin mag-update. Meron kayong 114 na comments, no? So shoutout nga pala kay Mama Manoy. Manoy. Ayan, shoutout siya. Si Spectres. Yung Plocky ko naging screenshot na lang. Yan. Dapat talaga alam nyo mga lodi. Hindi. Ano naman yan eh. Nasa inyo naman yan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat meron kayong strategy, no, pag mag-i-invest kayo sa crypto. Xing Shang Sheng. Shoutout sa'yo. Idol, alam mo kung paano gamitin ang arbitrage bot ng Ethereum? Hindi ko alam, idol eh. Wala akong idea dyan. Basta ako, ang ginagawa ko lang, bodega, tapos scalping ng hindi masyadong magaling. Taktuhan lang. Si 3D printed. Ayan, Lodi, link kung saan ka kumuha ng balita. Sa X lang ako kumukuha ng balita, idol, sa Twitter. Tapos i-like mo lahat ng mga gusto mong maging updated ka dun. Junel Nael, shoutout sa iyo. Si Dom, napabenta tuloy ako ng tel, sayang din sa... Uy, wag kayong... Pero kung nagbenta ka ng tel coins tapos nilagay mo sa XRP, nagpump ka gabi sa XRP, dahil kung alam nyo mga lodi, wag kayong mahihiyang mag-take profit ha. Profit is profit yan mga idol. Ako nga, naglalabas-labas ako kahit papaano.
US is switching from FIA to partially crypto to prepare itself from BRICS de-dollarization. Sabi ni Jody Santa Maria, hindi si Jody lang. Si Adriel Lopez, Adriel, ang pangit ni Xi Jinping. Grabe naman kayo. Si Hime. Boss, ask ko lang, safe ba sa Trust Wallet? Yung XRP ko nandun lang eh. Oh. Basta may trust ka sa kanya, safe yan, mga lodi. Pero kung gusto mo talaga ang pinaka-safe kasi talaga is Cold Wallet. No? Ako nga, may XRP ako dito sa crypto exchange, pero sinasabi nila, di ba, lahat naman, kahit tanongin nyo lahat ng mga content creator, ang crypto exchange is para lang sa trading, transferring, staking, or something. Hindi mo pwedeng iwan dun yung asset mo. O, di ba, ganun. So, kaya meron tayong cold wallet, tas meron din tayong ditong sa crypto exchange, which is ito yung pinang-trade natin, no? At kapag nakakaipon tayo ng malaki-laki, saka lang natin nilalagay dun sa cold wallet. No? Kasi nilalaro natin yung coins, kaya nilalagay natin dito sa crypto exchange. Basta lahat ng may gusto ng cold wallet dyan, kunyari, bibili kayo sa site na legit. Andyan yung Crypto Bilis, legit yan mga lodi, dahil nagpunta ako mismo dun sa office nila. Kinausap ko sila kung, kasi syempre nga, content creator ako, sinabi ko na, boss, baka pag ano ko yung kayo, tas ano ba yun? Pwede ba yun ano ba yun? Tawag dito? Overall, baga, overall. Sa buong Pilipinas ba kayo nagdi-deliver? Sabi, sa buong Pilipinas kami, sir. Ganyan-ganyan. Legit kami. Promise yan. No? Nangako naman sila na promise. So, di yun. Kasi doon ako bumili mismo sa office nila mga lodi So, kaya andyan yung link nila ng Crypto Bilis. Mga lodi, cold wallet. No? Meron dyan sa shop. Click nyo yung shop. Andyan din yung address nila kung gusto nyo tignan sa baba. Balang araw, maraming bansa na ang may kanya-kanyang strategic crypto reserve. Yung Pinas, yung reserve nila nasa yung ayuda, AKAP, AX yan, mga lodi. Isang pinagandang ways para sabihin yung boat buying. Parang boat buying na yan eh. Tsaka alam niyo yung ayuda, mga lodi, nauso lang yan nung pandemic. Wala na tayong pandemic, tapos nag-aayuda pa din. Ano ba naman yun? Kasi nakita nila nung nagkaroon ng ayuda, nagkaroon sila ng isang way para mangurakot. Uy, huwag natin tanggalin to kahit wala ng pandemic Nakakurakot tayo dito Ganun lang yun Idol, paano mag-install ng BitGet sa PC? Click mo lang yung link dyan. Lalabas na yung yan, yung ating sa browser mo. Nasa Crocodile Market tayo. Yan. Sa Pilipinas, nasa Crocodile Market tayo, mga lodi. Chris Jeb, naka-convert na din sa bullish coin asset ko. Sana paldo sa summit. Sana nga, no? Kaya nga sabi ko, okay ngayon na nag-drop ngayon para bukas yung pump. Kaysa naman ngayon, lumipad tayo, tas bukas yung Zelda news. Bukas bumagsak, no? Sir Jeb, pag mag-TP ba as holder, all out ba, or need ng... Idol, nasa inyo na yung mga ganyang diskarte. Di ba? Hindi nyo na pwedeng tanungin sa akin yan. Magkakaiba tayo ng sitwasyon sa buhay. Di ba? Kung ako, kailangan ko talaga. Di kukunin ko lahat. Pero hanggat maaari, gusto ko magtira para sa susunod na cycle. Di ba? Ganun yun. So, kasi kung ako ang plano ko kasi, kukunin ko lahat. Tapos maghihintay ako ng drop, no? Yung pinaka-drop na yun. Sa tingin ko, ito na yun. Kasi kumbaga pwedeng USDT lang muna sila or stablecoin, USDC or RLUSD kung meron na sa BitGet nun. Ilalagay ko muna sa stablecoin, no? Yung ititira ko. Pero syempre, kukunin ko yung profit ko. Siguro sa kabuang profit natin, ang ititira ko lang sa na pang trade uli o pang laban uli sa crypto is mga 1/4 lang. Pero yung 3/4 talagang ilalabas ko na yun, syempre, para sa pamilya na yun mga lodi. Bibili tayo ng 1 kilong bigas. Ganun. Di ba? Kanya-kanya tayong diskarte dyan, mga lodi. So kayo magtatanong sa akin tungkol sa profit nyo. Hindi ko na makasalanan yan Na-curious tuloy ako sa mga conspiracy theories about kay XRP Lods. By the way, Lods, may tutorial ka ba paano gumamit ng cold wallet? Mga magkano kaya yan, Lods? Dami ko na... yung cold wallet kasi depende, mga idol, may mga presyo yan. Ngayon,
Yung cold wallet kasi, hindi lahat available yung mga coins doon. Halimbawa, yung murang cold wallet, yung mga basic lang yung mga nandun. Halimbawa, Bitcoin, Ethereum, ayun yung mga basic na nandun. Ngayon, kung gusto mo ng mga talagang makukuha lahat ng coins, kailangan nyo medyo mahal yung yung cold wallet na talagang lahat nandun. Mga Lodi, pati yung mga under ng Ethereum nandun, ng SHIB, Doge. Bagay yung Doge na sa sa Trezor, pinakamurang Trezor, nandun din yung Doge eh. Kasi parang basic na yun eh. Bago kayo bumili ng crypto o ng cold wallet, check nyo muna sa Google kung ano yung mga available na coins sa loob niya, na pumapaloob sa kanya. Kasi mamaya bumili kayo, walang XRP dito, gaganon ka ngayon, di malulungkot ka. Ganon, di ba? Depende yung presyo nun, mga Lodi. Kasi yung sa akin, binili ko, saan na ba? Wait ako nga ito. Yung sa akin, ang binili ko dyan, dito yung cold wallet link ko sa CryptoBilis. Punta tayo saglit para makita nyo. Punta kayo sa shop. Ayan, Trezor, Ledger, Tangem. Iba-iba yan, mga Lodi. No? Kasi akong binili ko kasi Trezor eh. So yung Trezor na bili ko, yung pinaka bago nila, ito yung Safe 5. Ito yung binili ko. So 14K yan, pero naging 15K yan kasi may 1 year warranty. May bayad yung warranty kasi. So 1 year warranty, so parang naging 15K siya. Ito yung binili ko. No, meron din namang Safe 3, nasa 6.7. Ayan, may marami na rin coins dyan. No, ayan, marami dito eh. Ang gusto ko talaga yung Tangem Ring, kaya lang wala silang Tangem Ring, hindi available eh. Ito nga angas din ito, yung tatlong card ang puporma niyan eh, mga lods eh. So depende nga sa inyo kung paano nyo, kung anong trip nyong wallet. Pero goods naman lahat ng mga nandyan, mga idol. No, ganun yun, no? Paano maibalik yung XRP ko? Pinasa ko sa Binance galing Coins.ph, hindi dumating sa Binance. Ban na pala ang Binance. Ma-access mo pa yung Binance, idol, sa cellphone. Check mo yung cellphone mo. Doon mo siya sa App Store. Basta syempre, alam mo yung yung username mo. Mag-login ka doon sa cellphone doon. Baka makita mo na doon. Sa browser lang naman ban yung Binance, sa cellphone pwede pa. Sabi ni Kalbong, manghuhula, elderly people daw, Picoin kaya yung gusto niya ipahiwating? Pwede eh. Mga Lodi, alam nyo, mahiwaga ang crypto, parang basketball yan. Bilog ang bola. No? Hindi mo alam kung sino yung magtatagumpay, mga Lods, no? Kaya kung bibili ka ng coins, payo ko lang to kasi ganito yung ginagawa ko dati. Kung bibili ka ng coins, mag-invest ka sa isang coins, bago ka bumili, mag-search ka muna. Check mo kung sino yung mga partner niya. Check mo yung roadmap nila, kung maganda ba yung project na gagawin nila, yung plano nila, kung maganda. Importante yung mga partner mga Lodi. Kapag magaganda, magagaling yung mga partner nila, yun, pwede, na yun. Kumbaga, isang basihan yun para maging tawagin na legit yung project na yun. Doon. Tapos lagi kang maghanap ng update sa kanila sa YouTube. Lahat yun, lahat ng mga content creator, imposibleng hindi kino-content yung mga coins. Lahat yun meron. Si Oscar P. Conis ba yun? Tsaka si Adventure. Bungotong. Yung mga pangalan. Romy Castro. Yun, tatgirin lang yung mga pangalan. Basic Dapat kapunin ni Mr. Bolsak for the sake of accountability in regards to inside trading. Castration, tama ba? Castration ang dapat ihatol sa sentence. Alam nyo, pag lumabas na yung regulation dyan, doon na yun, matitigil na yung mga ganyan. At baka mamaya yun o bukas, no, sa Crypto Summit. Imagine kung si Biden pala yung king na sinasabi doon sa Twitter post. Kaya pala nag-acting na lang siya na parang zombie. Ay, naalala ko tuloy yung kuhang-kuha na ini-impersonate si Biden eh. Gagawin siya eh. What happened? Who shit my pants? Who shit my pants? Kasi gusto niya na mag-quit sa politics at maging trader. Si ano yun Moser. Kojak, kailan naahon si Ripple? Layo na ni BCH. Sa kanya, imbak-imbak na lang
pinaniniwalaang project. O, ayan. Mag-imba ka na lang sa pinaniniwalaan mong project. Ganun lang yun. Choco, boss, pengi naman ng isang set ng Axie kahit yung mga sutoy mo lang. Alam nyo, itong mga Axie na to, na meron ako, andyan lang yan. Kapalago. Gagamitin natin yan pag biglang lumipad. Kumbaga biglang naging ganun ulit yung Ronin network, yung Axie Infinity, yung pumutok ulit sila tulad ng dati. Tangin na magkano mga Axie dati, 'di ba? Grabe ang mamahal. Ano yun, $300. Dati yung $300, mura na yun dati. Nabili ko nga yung aking ano ba tawag doon sa ano na yun, sa Axie na yun? Terminator. Nabili ko nga yung Terminator ko na Dusk, nasa 25K. Dati. Grabe nga yun. Namiss ko na yun Sana wala na pala, hindi ko na nagagamit. Sana may camel din sa market. Yung umiyak. Si Drace, ayan. Kabane. Everybody happy. Tatabi na din ako ng XRP tapos pa yung umangat idol, no? Hindi. Ano ba nangyari sa Pi? Check nga natin yung Pi. Ito BTC to eh. Wala, ganun pa rin. Alam niyo yung Pi, parang dito lang siya eh. Dito lang siya, mga Lodi. Ay, beto. Dito pa rin oh. Sa dulo ng kabila. At saka to. Yung bago siya lumipad, ayun yun, bago siya lumipad yun, yun. Kung trader ka, kung ako kukunin ko yung ano niyan, half niyan. Suguhitan ko din niya kalahati. Ayan. So, itong 50% na to, itong gitna na to, dito ako babase kung dito ako magbabay o magsisell. So, pwede kasing mauntog to dyan, tas umangat na dito maglaro. Ayan yung pinakahati niyan. Pag tinagos niya yan, dito na maglalaro sa baba yan. Ito na yung magiging resistance, ito na yung support. Sa ngayon, ito muna yung support, ito yung resistance ngayon sa taas. So, andito siya. Ano to, maganda yung pwesto niya ngayon. Pwede ka mag-long dyan kung gusto mo. Sa akin lang yun, kung tinakausap ko lang yung sarili ko. Jeblo, pwede ka mag-long dyan. No? Total, nakailang candle na. No? Pwede ka mag-long dyan. Kung gaganito. Pwede rin naman pag tinagos niya yan, mag-short ka na. Opo, si mama yan, si mama. Sagot mo si mama. Akat ka doon kay kuya. Opo. Sasabihin lang niya na sabihin mo nagre-record si Papa. Papa's work hard. Ayan, ganun yung sa akin dyan. Tapos, ano ako? Idol Jeb, goods ba mag-day trading? Ito tandaan nyo pag nagtitrade kayo, day trading kayo mga Lodi, huwag nyo kakalimutan mag-stop loss. Huwag kayong totodo ng totodo. Tapos, ang importante dyan, timing. Ulitin ko ulit meron akong tropa mga Lodi. Talagang yung timing niya lang yung inaano niya. Sa loob ng isang araw, kumikita yun ng 30 USDT everyday. Isang trade lang. Alam niyo paano niya ginagawa? Hindi siya naghahabol ng posisyon. Hindi siya naghahabol. Ang nakita ko kasi siya mag-trade Meron siyang 150 USDT lagi. Pero sa Bitcoin yun sa Bitcoin siya nagtitrade. Ginagawa niya 50 USDT, 50 USDT lang. Kunyari, ito yung sa tingin niya, ayan. Di mag-aano na siya diyan, maglolong na siya diyan, maglolong siya diyan. Puposition siya ng long diyan kasi nauntog na eh. Hindi yung nandito pa lang puposition ka na o kaya nasa gitna parang nandito halimbawa yung andyan siya ngayon. Hindi siya puposition diyan. Ang gagawin nun, naalis yung basketball, naglalaro. Abangan niya lang yung talagang pag tumama dun sa gusto niyang position, dun lang siya magpo-position. Kahit abutin pa ng gabi, ng hapon, sa loob ng isang araw. Basta, everyday, meron siyang gustong mapuntahan na position. Pag tumama dun na siya. Pag tinamaan yung stop loss niya, dahil 150 nga yung capital niya, 150, 50-50 lang naman yung yung taya niya. Pag tinamaan yung stop loss niya,
Another, ano lang ulit, taya lang ulit dun, ganun lang siya. Mga Lodi, hindi niya uubusin yung 50. Siguro, sabi niya nga, bihira daw maubos yun eh, yung 50 niya na yun. Pero so far, sa loob ng mga isang linggo, 2 linggo, almost lagi na nanalo siya ng every day ng 30 USDT. Tapos masaya na siya nun. Bukas naman siya ulit magti-trade. Hindi siya greedy. So, ganoon yun sa mga sa mga gusto mag-day trading. Hindi ko sinasabing gayahin niyo yun. Inano ko lang, pinakita ko lang na halimbawa na wag masyadong greedy. Magtag dito. Makontento ka lang kasi minsan panalo ka na natatalo ka pa dahil pag greedy ka sa trading. Shoutout idol, na gamit ko na Trezor, safe na yung coins ko. Sinama ko si si Pepe Coins ng wife mo. Ayan. Good luck idol Maiden Jane. Live ka idol, sasabay ako sa trade mo. Hindi ako nagle-live trade mga Lodi, magulo kasi ako mag-live trade, hindi talaga eh. Kung gusto niyo manood ng mga live trade, ang pinapayo ko o ang sinasuggest ko is si Boss Robo Coins. Mga Lodi, every Tuesday at kapag may event, yun, lagi nagla-live yun. Doon ako sumasabay. Ako yung sumasabay sa kanya. Hanapin nyo sa YouTube, Stock Tambay. Ayan, Stock Tambay. Ayan, lagi nagla-live yan si Boss Robo. Ayan. Ito nag-live siya kahapon. Nag-live pala kahapon si Boss Robo. Ayan, nag-live siya. Hindi ko napanood to. Ayan. So, mga gusto mag-live. Tsaka kahit na hindi live, ulitin nyo lang yung video niya. Marami kayong matututunan dyan, mga idol. Kasi marami rin nagtatanong dyan, tapos sinasagot niya, matututunan yun. Dami ko rin natutunan dyan kay Boss Robo, mga Lodi. Saludo tayo dyan. Si Grace Hosol. Jeb, pa-shoutout naman dyan. Abangers ako ng mga post mo everyday. Grace from Davao. Oy, shoutout sa'yo, idol Si Idol Grace. Ayan, from Davao. Layo mo, idol, no? Bagay, YouTube to eh. Si Carlo, ayun gusto kong pumunta sa Davao, alam niyo kung bakit? Kasi gusto kong bumili dun sa Waxy. Masarap yung mga pagkain dun eh. Sir Diablo, bala ko bumili ng Trezor Safe 3. Pwede ko po ba ilipat direct yung XRP through Merx to Trezor Safe 3? Ako, ang ginawa ko kasi mga Lodi, kaya meron akong dito, KuCoin. Kasi nung inilipat ko from BitGet to Trezor, wala yung anong tawag doon, yung nakalimutan ko yung sinasabi, yung parang may key pa doon eh. Wala sa BitGet. So ang ginawa ko, nag-KuCoin from BitGet to KuCoin to Trezor. Pero yung Merx, baka meron. Kasi meron, alam ko may nag-comment na dito na meron sa Merx eh. Parang KuCoin din to eh. Parang ganun. So hindi na nanghihingi nung isang hindi na, nakalimutan ko. Si boss kasi yung kasama ko nun eh. Baka pwede yan, idol, try mo na lang. Wala ka ng pay ngayon, mag 340 na yan. Alam nyo, yung mga Pi coins sa mga Pi community, nandito na kayo sa crypto, aralin nyo na, mga idol. Marirealize nyo na hindi lang Pi yung magandang coins sa mundo. Marami pang maganda at marami pang mas maganda. No? Hindi ko sinasabing hindi maganda yung Pi coin solid dyan. Meron nga ako niyan, nagmamine ako eh. Solid dyan, lalo na ngayon nagkaroon na sila ng price. Pero, dahil nga nandito ka na sa crypto, aralin mo na rin yung mga ibang coins. Bakit yung mga ibang coins yun? Dami nag-invest. Bakit yung Ethereum na yun? Ano ba meron dun? Bakit ang daming dun? No? Ano ba yung Bitcoin na yan? Ganyan. Aralin nyo na. Ano kaya kaibahan yan sa Pi coins? Ganun. No? Pag nakakita nyo na, dun nyo ma-realize na medyo malayo-layo pa yung Pi coins, mga Lodi, sa katotohanan na talagang yung nakikita nyo na mag 300,000 ganun. Medyo malayo-layo pa yun, pero pwede naman mangyari, 'di ba? Sabi ko nga, bilog ang bola sa crypto eh. Ayoko lang saktan yung mga damdamin nyo. Mas maganda na kayo mismo
ang makarealize at makasakit sa sarili yung damdamin. Sorry. Kaya take 2 direct. Ayan. Hype XRP news. Ang kukulit ng mga tao dito nang hype daw ako ng XRP. Ako ba gumagawa ng mga binabasa kong news? Ito mga to. Ayoko na sana ipaliwanag yun pero diyan mo na. Etong mga to, ako ba yan? Ako ba yan si Joshua Dalton? Ayan. Ako ba yan? Binabasa lang natin yung mga news tungkol sa kanila. No? Kasi may, yung MG Gaming dito lagi nagsasabi, hina-hype ko daw. Kawawa naman daw yung mga ano ko. Ako ba gumagawa ng binabasa ko lang yun? Ang kukulit ng utak no? XRP to the moon na yan. Ayan Kinakabahan ako sa mga hula, idol. Doon tayo balahibo ko. Ito si asan ba yun? Si Extra Bad, mga Lodi. Ayan, meron na naman siya 27 minutes, di ko pa napapanood. Ito yung laging laging nagsosolve, nagdi-decode nung mga parang mga hula-hula, mga Lodi. No, yung mga yan, basta yung mga yon, yung sa riddle tungkol sa XRP, siya yung laging pinapanood ko sa Extra Bad. Subscribe kayo diyan, mga Lods, no? Hindi naman tayo hindi naman tayo madamot sa subscriber na para na-enjoy nyo rin yung ibang content creator, hindi lang ako. Sa akin lang kayo lagi naiinis Mainis din kayo sa iba. Ayan. Sayang di kasama si Pai. Ayan. Medyo huwag kayong mawala ng loob. Ronin Monkey, first meme coin sa Ronin na nag-launch ng NFT profile pic NFT. Soon lalabas na din lalabas na din ang utility ng Ronk token at Ronk NFT soon, Ayan. So alam nyo dati, ang rules dati pag nauna ka, ikaw yung yayaman, Pag nauna ka dito, gagi magmamahal yung mga NFT niyan, ganyan, Pero ngayon, iba na Na-realize din nila sa Axie Infinity. 'Di ba? Yung nauna ka. Tapos ang mahal ng binili mo, tapos ngayon, magkano na lang yung Axie na bili mo. Inang yung bibili nga akong ayun lang pinaka talaga natandaan ko, pero marami akong biniling Axie na mahal Pero yung Terminator na yun, talagang gusto ko siya makuha nun. Sabi ko, boss, kailangan ko makuha to. Ganun, tatagumpay ako dito, ganyan. Tapos yung sahod ko sa YouTube nun, hindi ko nilabas Hindi ko pinambayad ng kuryente, binili ko lang nun, Tapos, yun, ang mahal ng bili ko, tonto ako. Axie ako lagi, maghapon, nung ginagamit ko lang yung Terminator na yun. Ang dami ko rin nakuha ng SLP nun. Tapos nung bandang huli na, siya yung champion ko nun Kumbaga siya ace player ko nun Hanggang tagal na, sabi ko, sige, bibenta ko na to. Pagtingin ko, mura na lang. Sabi ko, pero marami nang pinanalo rin sa akin ng SLP yung, kaya hindi naman natalo. Kumbaga nabawi ko na rin sa kanya. Kaya lang, nung tumagal-tagal na, syempre, nung bumababa ni SLP, mihina na, sabi ko, benta ko na lang to, makabawi-bawi man lang. Pagtingin ko, magkano na lang, nasa 3,000 na lang ata. Tapos bili ko sa kanya, 25K. Sabi ko, what the... Ang kulit Every Thursday, DCA ka na din, boss, gaya ni George. Ako kasi yung DCA ko everyday. Hindi. Wala akong specific na time on a day. Pero once kasi nananalo ako sa trade, doon na yun. Kaya kinagabihan, lagi ako nagdi-DCA pagkagabi. Ganon. Si Mark Joseph, shoutout sa'yo. Idol din kita. Ayan, Skylab, matik na like at comment supporting Boss Jeblo. Ayan, buo na MMOR pa genre ng Axie Infinity. So, ayan na nga At Yas Legacy. So, ayan, tatry ko nga yan, mga Lodi, mamaya. Susubukan natin yan. Total, weekends naman. Ay, hindi, baka bukas na pala. May lakad pala ako mamaya, mga idol. Naku, may lupit-lupit yung lakad ko mamaya. Bukas, basag na naman ako nito. Kronos to $1 next BNB lupit ng news mo, nakapakasting. Salamat, sabi ni Haru Sushi. Shoutout sa'yo. Si Allen, boss, sana masagot, ano gamit mo pang cash out? Pang cash out? BitGit. Meron akong dyan, mga Lodi. Meron akong tutorial niyan. Ayun nga yung ko lang kong tutorial BitGet tutorial.
Yeblo. Ayan, oh, dalawa lang yan. Ito yung, kung gusto mo mag-umpisa pa lang sa BitGet, ayan kasi ang ginagawa ko pa nito is, tawag dito, copy trading pa yan eh. Noon eh, panahon na yun. Pero andyan yung tutorial, paano ka mag-register, paano ka maglagay ng pera, umpisang-umpisa, magpapasok ka. Tapos, kung gusto mo na maglabas, ayan, sa cellphone pa nga to, kung gusto mo maglabas, at magpasok ng pera, BitGet to GCash, GCash to BitGet. Meron din tayo niyan dito na news. Ay, na tutorial. Ayan, yung dalawa yan. Oh. Panoorin niya, maiksi lang naman yan eh. Para sa mga video ko ngayon. Ang haba. O, ito 3 minutes lang. Ito 21. Oh. Basic na basic lang sa inyo yan. Panoorin niyo na yan. Sunod dyan yung Camel. Sabi, XRP, si Jeremy Josh at si Metalhead. Si Siggy. Stardust, na-miss ko tuloy yung aso kong si Siggy. Hindi ikaw yung idol pero may paso kasi ako dati Siggy na namatay. Ang ganda pa naman nun. Ano yun eh? Doubleman. Hindi Doberman. Doubleman eh. Ang taba eh. Idol pare boss. Oh, tatlo na yan Pangat na sila. Yay. Oh. Ngayon 4 PM pataas si XRP pero pababa si BTC. Anong nangyari? Marami kasing coins na sumasabay kay BTC. Yan lagi yung tatandaan. Kasi mother coin yan mga lodi. Pero si XRP, darating yung panahon na hindi na siya sasabay dyan. Ayun yung hinihintay natin. Boss, lagi yung updated sa mga video mo. Magtatanong lang din ako kung magkano po ba pagbili mo ng Trezor? So ayun, nasagot na kita kanina, idol Boss, tanong ko lang, kapag ba nag-imbak na ako sa Trezor, need ba yung pataas ang presyo ng crypto? Halimbawa, kung nasa Trezor na buong XRP ko, yung mataas na alam mo idol, kung ano yung price live yan, tama sinabi ni Chris Cilindro, kung ano yung price sa market, ganun din price sa mga imbak mong Trezor. Hindi nagbabago yun mga lodi. Kumbaga, ang nagbabago lang doon yung halaga niya. Pero yung bilang hindi nagbabago. Halimbawa, naglagay ka doon ng 100 XRP sa Trezor mo, 'di ba? Ang halaga niya ng 100 XRP is sige, bigyan natin ng halimbawa to si Idol Halimbawa, ang halaga ng XRP is 14,300. Nilagay mo doon. Ngayon bumagsak yung presyo ng XRP. Kung ano yung presyo ng XRP ng 100 na XRP, ganun din yung presyo mo doon. Pero yung bilang niya na 100, hindi yun nababawasan, 100 pa rin yung XRP mo doon. Yung value lang yung nagbabago. Idol, laging gano'n. Kasi kung yung iniisip mo, halimbawa iniisip mo, ang halaga ng XRP, ang halaga ng 100 na XRP is 10,000. Nilagay mo dun yung 100 XRP. Tapos bumaba yung XRP, ang halaga na lang ng XRP ngayon, na 100 na XRP is 5,000 na lang. Pero dahil nabili mo ng 10,000 yon, hindi magbabago yung presyo nun sa'yo. Nasa 10,000 pa rin. Hindi ganun. Mga lodi, lugi na yun. Pagka ganun, na yun, panalo doon yung mga bumili lagi sa taas, di ba? Hindi nagbabago yung price nila. Pero okay lang yun, idol, naiintindihan kita. Siguro ganoon talaga pag mga tama yan, nagtatanong ka, syempre mga bago, syempre kailangan talaga tanongin niyo yung mga hindi niyo nalalaman. So ayun po yung sagot doon. O yan. Salamat lagi diyan kay Chris Cilindro, laging yan, nagsumasagot sa mga nagtatanong sa akin yan. Si Lisa, shoutout sa'yo, huwag kang magkaroon ng camel market. Wag lang magkaroon, sabi ni Piso eh. Si Erwin, Apatan, yan. Bakit kaya wala si Elon? Sayang naman ng Doge Go. Ako, meron akong Doge mga lodi, sa totoo lang, no? Pero, ang iniisip ko dyan, meron balak si Elon dyan, no, nahiwalay sa kay Trump. Sa baka ipasok niya sa company niya o kung ano man. Pero hindi ako pwedeng mawalan ng Doge kasi may tiwala ako diyan kay Elon eh. Pero kayo kung wala na kayong tiwala, okay lang naman. Palitan niyo na lang ng gusto niyo. Ganun lang 'yun. Si Epic Blend, shoutout sa iyo. Paano kung masira ang cold wallet? So ilang beses na natin tong sinagot mga lodi. Si Beans Stripe, shoutout sa iyo. Ang importante kasi, pag nagkaroon ka ng cold wallet, bibigyan kita ng seed phrase o yung mga keys, mga words. Mga lodi, hindi ko alam kung ilan yun. Depende kasi sa wallet eh. Pero sa akin, 20.
20 words, no, na ibibigay sa iyo. So ayun yung tatandaan mo, mga lods, no? So ngayon, itago mo yun, tabi mo, wag mo ilalagay sa cellphone mo, o kaya wag mo ilalagay sa PC mo, baka wag na yung PC mo, makita yon, di ba? So ayun yung words na 20 words, yung seed phrase na yun, yung tatanda mo. Once na masira yung iyong cold wallet, pwede ka ulit bumili ng cold wallet, tas yung seed phrase na yun, yung key mo na yun, yung key, parang susi kasi yun, parang ano yun kung tawagin namin yung key na words na yun, ayun yung ipambubukas mo nung bago mong cold wallet. So ayun na yun. Ayun pa rin yun. Ayun pa rin yung account mo. Parang ano mo yun username tsaka password. Pero yung Facebook mo nasa isang unit lang, nasa PC mo dito. O kung masira yung computer mo, itong computer mo na to, pwede ko mag-login sa iba using yung key na yun. O ganun. Sana nag-gets mo yung paliwanag ko. Yun, si Hyundai Genzero. Hindi lang doktor, piloto, teacher ngayon, manghuhula na rin si Johnny Sin. Ang daming trabaho niyan May bull bear ngayon, may kangaroo, pagtapos niyan camel na. O sabi ni Penguin Mina. Axie RPG, let's go. So ayan, si Paulet Carlos. Hindi ako nagsabi niyan, Lods, yung bida na sinasabi mo, ang may sinabi niyan na overbought na daw. Ito si MG Gaming. Ayun yung kasagutan ni Idol Chris Cilindro nung nakaraan Dami nang nakalong position para sa March 7. O ayan baka nga nilaglag muna kayo bago yung mga naglong, di ba? Naglag ko muna kayo sabi. Pero ngayon nagre-recover na mga Lodi kita nyo naman Magsisisi ka, wala ka ng Pi Network. Okay lang yan, idol. Alam mo na, ako, ilang taon na ako may mga hawak na coins, mga Lodi. Hindi ako tinatabla ng mga ganyan. At meron akong Pi Network sa cellphone ko. Sabi ko nga, meron akong 1,600 Pi sa cellphone ko na na-mine. Pero dahil yung KYC ko, hindi pa, yung number 9, hindi ko matapos yung hype na number 9 na yun. Nasa 205 lang ata yung pwede kong pang-migrate na coins Di ba? So, ayun. Sa mga gusto mag-Pi dyan, meron tayong link ng Pi dyan Pwede pa kayo mag-mine ngayon, mga Lodi. Thanks, Idol, sa update. Ikaw ang pinapanood kong vlogger about crypto. Yung iba kasi exaggerated. Keep up the good work. Ayan. Salamat sa'yo, Bartolome Villarreal. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Salamat. Greek columns daw, sabi ni Kalbo. Pi is Greek idea. Okay? Malay nyo nga, mga kapay. Ayan, makulit nyo, Mga Pi. Sige. Abig sa inyo, aralin nyo yung crypto, mga Lodi. Always nagla-like, Lodi. Si Aldrin, si Teb TV. Mga magkano yung cold wallet? Ayan, nasagot na natin, Idol, Si Salad Channel. Alam ko lahat ng nangyari sa FTX, baka na lahat ng politiko sa Amerika na hindi natulungan ng CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried. Ayan, yun, nakakulong pa rin yun. Idol, nag-announce na rin sa Binance ng delist ng USDT, pero sa Eurozone lang. O sa MiCA regulation nga, tama yan, Idol, Kaya lang kasi, tama naman yan. Kaya lang kasi, ang inaano lang natin dyan, mga lods, is syempre may nagban na sa kanila na bansa. Kung ikaw, isipin mo na rin, ba't kaya binan nila yung USDT na yun? May mali ba dun? Ba't di nakapasa sa MiCA regulation yun? Baka nga may mali dun, Syempre, mag-aalala na din yung mga iba, di ba? Ito tignan nyo si Boss Jeblo, naghahanap ng mabibila ng bottom. Tapos, kayo bili sa XRP, nasa top na. Paano nyo nalaman? Oo nga, di ba? Tsaka, alam mo, etong XRP na nasa tayo ngayon, nasa 2.5, Etong 2.5, sabihin na natin sabihin natin ito yung top ngayon, Pero, kung ikaw, long-term holder ka, pagkalipas ng 1 taon, 2 taon, 3 taon, etong 2.5 na to, mga Lodi, bottom na to. Bottom to sa future. 'Di ba? Kaya nga ako, hindi ako naghahanap ng bottom. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit saan, nagdi-DCA ako everyday. Everyday, kahit dito, dyan. Basta bumaba lang ng onte, okay na sa akin yun. Okay na yan. Ganyan. Di ba? Halimbawa, ito. O yan, bumaba lang. Sabi natin dito.
Oh. Ayan, bumaba lang ng konti dito yan. Pak, o sige, okay na sa akin yan. DCA na ako dyan. O, di pag bumaba pa, okay lang. Negative ako, mga 5%. Pero pag umangat yan, positive na uli. O, ganun lang, negative uli, positive na uli. Pagdating dito, positive na uli tayo dyan. Pag bumaba ng konti dito, sige, lagay ulit ako dito. Pak, tapos pag lumipad, positive. Pag baba, negative na. O, tapos pag baba ito, wala na, negative na ako. Tapos pagdating dito, pero pag lumipad na yun dito, lahat ng mga nilagay ko dito, positive na yan. 'Di ba? Ganun yun ganun yun sa akin ganun yung diskarte ko. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung bottom ngayon, o yung top ngayon, bottom na yan sa future, mga loads. Kaya wag nyo sabihin na, uy, kajab, langap ng bottom. Akala ka ba malupit to? Ayun si Idol, Pero diyan ka lang, huwag kang mawawala. Pag sabi ni Kuya, huwag gagayahin, alam nyo na, gagawin. Huwag nyo gayahin, hindi ka baliktaran, ha. Si Ramil, watching Idol. Totoo lahat ng hula ni Brandon, katulad ng maging 10,000 per 1 XRP and up. Nakulod kahit $5, hindi yan naabutin. Ayun mga ganito, ito, mga inaano natin to. At tawag dito, ini-screenshot natin yan. Kasi pag, kunyari, nag $6 na, kaya makulit ka. Sabi nga dito ni Francine, nandito ka din, wala kang XRP, kaya ka nega kay XRP. Kay Pinoy Crypto, nandun ka din. Naghahasik ng pagiging nega kay XRP. Nagbenta ka siguro ng maaga. Ginagawa ko yan para matuto yung mga newbie. Ay, vida talaga to. No? Siguro ayun yung plano niya everyday, no? Kailangan masabi ko to para gumanda yung loob ko bago ako matulog. At least, meron ako naligtas ng mga taong nagtitrade. Mindset yan. Ayan. Sige, yung iba naman, ba't sa akin ka lang sa iba? Ang dami-daming mga content creator na XRP. Kaya alam, mga foreign. Englishin mo sila dun. Awahin mo sila. Awahin mo sila. Tsaka tulad nga ng sinabi ko, yung mga news ko dito, binabasa ko lang yan. Hindi ko naman ginagawa yan . Di ba? Ako ba gumawa niyan? Di ba hindi naman ako? Huwag mo sila iligtas sa akin. Natuwan-tuwa ako doon. Naging kalaban ako bigla . Sabi tuloy ni Chris Cilindro, natuto ka lang mag-spot trading, buy high sell low ng SLP, bida-bida ka na, alam mo na lahat. Magpatuloy mo na lang paggawa mo ng video mo ng Axie Classic, mananalo ka pa doon. Yan yun na yun si Idol. Kulit . Ba't kaya ganun, no? Hindi ko maintindihan yung mga ganung mindset, no? Talagang feeling niya, magaling siya . Okay na yan, yan na siya. Mabait naman yan . Sabi ng mama niya. Ayan. Old money gold equals gold, sabi ni Lapasyan, coordinate. Si J. Rica Plaza. Baka yung king si Bongbong Marcos kakasingot. Hindi ko tumataas. Sorry naano ko lang nabanggit ko lang yung pag nag-i-speech si Bongbong, napapansin nyo ba? Iba-iba na yung tumatakbo sa utak niya. Yung hindi niya na masabi ng salita, na galing mga tropa kong bangag . Pag nagsasalita, isa yung kinakwento, biglang lilihis sa isang kwento. Nung hindi nyo kailangang mabait siyang mga yan. Kinatawa ako dun. Sabi ko, palong-palo. Sabi ko gano'n. Ayoko manood ng balita. Sabi ko. Ayang Idol ang pay, lilipad yan. Lupit ng lipad ni BCH. Napakababa na kasi ng supply. Buti nakabili ako. Ayan, congrats agad sa mga nag-profit kay BCH . Paps, nasabi ko name mo doon sa bilihan na matindi ng cold wallet, panalo, salamat. Ayan, sa mga bumili ng cold wallet, congrats sa inyo. Meron na kayong sariling bangko. No? Kumbaga, ikaw na yung bangko mo, sarili mo. Ganun. Nice move, Lodi, sabi ni Dig Cerns Channel.
Saint Baludoy. Ang ganda ng pangalan mo, idol parang apelido ng magaling na basketball player yan Sana mapuha mo na din ang Pilipinas, no? Wala, alam nyo ngayon, sa Pilipinas, lahat ng mga politiko ngayon, wala ngayon sa utak nila yung mga ganyan. Wala ngayon sa utak nila yung pag-unlad ng bansa. Alam nyo kung nasa utak nila, manalo sa ngayong 2025 sa eleksyon. Ganun lang yun, mga lodi. Tapos pag nanalo na sila sa ngayong eleksyon, ang nasa utak nila, paano sila ulit mananalo sa susunod at hindi sila matatalo. Laging ganun ang mga utak ng mga politiko dito sa Pilipinas, mga lodi. Kaya huwag kayong umasa sa politiko, mga lodi, mga sa gobyerno natin. Taka na walang kwenta yan. Malalaman nyo na lang nagaganda yung Pilipinas kapag gumaganda na yung buhay nyo nang wala kayong pakialam sa kanila, biglang gaganda. Uy, okay na, ano nangyari? Bumababa na yung yung presyo ng mga bilihin Tapos makikita nyo, uy, may mga transportation, dami ng tren ngayon na from here to here. Mabilis na natin bumiyahe, pati pa sa pamasahe, bumababa na. Sino ba ngayon? Doon mo na malalaman yun. Pero ngayon, hanggat naghihirap tayo, wala akong pakialam sa mga yan. Dito na lang tayo sa crypto world. Lods, si Phil Habi, shoutout sa'yo. Golden King. Lods, pareho lang ba ang epekto kung isa-swap ko sa Doge sa XRP, benta ko ang Doge? At yung nakita mo sa akin na ginawa ko kahapon, ganun kasi ako sabi ni MG, tumama din lang. Parehas lang daw. Let's go, sabi ni Ninoy Taduran, si Golden King, shoutout sa'yo, at si Jaylin, si Raymond Montanilla, sa idol, kamusta ka? Karang ngayon ko lang ulit nabasa yung Lord, saan banda yung shop na bilihan ng Trezor? Doon na lang din ako mismo bibili. Diyan sa link, sa baba, meron silang address doon, mga Lodi. Tapos ayun yung ilagay mo sa Waze. Mabilis lang yun doon. Lods, inaabangan ko lagi mga chika mo, XRP number 1, sabi ni Robin Miranda Kadag. Jerry Benaventura, idol, shoutout sa iyo. Si Jay Rica Plaza, susunod na rin Pilipinas, idol, mag-invest ng utang. Nakakalungkot na lang sa Pinas Ano yung Atyas Adventure na announcement sa Origin? Mamaya titignan natin, idol Clavis Wag gayahin at baka mag-camel ba, idol? Marami na naman magiging camel at meron din magiging ground dog dyan. Groundhog pala. Bakit parang kahawig ni Brandon si Homer Simpson? O nga, no? Si Kalbo. Spagler Damper. Boss, ang tunay talaga na Satoshi ay yung unang tao na gumamit ng Bitcoin pambili ng pizza. Pwede, no? Linawin ko, bro, as a prophet, hindi siya ang nag-predict, kundi ni-reveal o pinakita sa kanya. Kung Diyos talaga ang nag-reveal sa kanya, siguradong tama iyon dahil alam ng Diyos ang kinabukasan. Si Vince Charter, ang lupit niya na. Magaling ka, idol. Ambitious Coin. Shoutout sa'yo. Si Diego. Diego John. Kaya Jeb, new subscriber here. Madami ako natuwa. Salamat sa'yo, Diego John, sa subscribe. Like din tayo ng video, mga idol. Si MJ Swan. Shoutout sa iyo. Joel. Boss, ask ko lang if safe ba ang Trust Wallet para mag-imbak na XRP. Marami rin naman kasi talaga na okay naman nagsasabi na safe yung Trust Wallet. 50-50 kasi ako dyan, mga Lodi. Pwedeng okay siya. Kasi marami rin ako nakikitang mga reklamo dun sa Trust Wallet. Pero nasusolve naman. Diba? So, hindi ko pwedeng sabihin na okay dyan, idol, wala kang pangyayari. Mamaya biglang may mangyari, hindi masisipa ako, di ba? So, search nyo na lang din yung mga pros and cons ng Trust Wallet, mga Lodi. Joseph Berdin, always dyan, shoutout sa iyo. Si King Shangsheng, si Work Billions, ayan, shoutout sa iyo, idol, no? So, ayun ang ating news ngayon. Sana na-enjoy nyo. Pero bukas talaga, sana talagang mabuo ako agad kasi malamang basag ako talaga mamaya. Pagising ko bukas, buo na ako para makapag-update tayo dahil malupit ang mangyayari bukas, mga Lodi. Ang Crypto Summit na pamumunuan ni President Donald Trump, mga idol, no? So ayun, kita-kits tayo bukas, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Kita-kits, magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clovis TV and subscribe to
subscribe to Jablo and subscribe to Clovis TV. So subscribe to us. Bye.